when a husband no longer loved his wife. Mahigit 10 taon nang kasal sina Carl at Janice. Minsan ang kanilang buhay ay pinagsama sa pag-ibig, pinagkaisang pangarap, at paggalang sa isa't isa. Nagkita sila noong sila ay 20, parehong nasa kolehiyo. Nagkatinginan, nagligawan at nagpakasal. Si Carl, isang tahimik na engineer, at si Janice, isang masayahin at matalinong guro. Sila ay masayang nagsasama mula umpisa. Ngunit kamakailan lamang, natagpuan ni Carl ang kanyang sarili na sa malayo na katingin. Ang init na naramdaman niya noong hawakan niya ang kamay ni Janice ay napalitan ng malamig, isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Napansin niya mula sa puso na parang dahil na lamang sa obligasyon, kaya siya patuloy na umuuwi pa sa bahay kung saan nakatira ang binuo niyang pamilya. Naramdaman din ni Janice ang pagbabago ng asawa. Hindi siya bulag sa mga banayad na paraan na umiiwas ito sa kanya. Pinatulog ng maaga ni Janice ang mga bata para siya na lamang ang maghintay kay Carl. Sa hapunan, ang pag-uusap gusto niyang simulan na para bang ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig habang nakatitig sa asawa na tahimik na kumakain. Ang tawa nito na dati ay nakakahawa sa kanya, ngayon ay tila nalaglag sa kanyang mga tainga. Iniisip niya kung saan napunta ang mga kislap sa mata ng asawa. Sa mga tahimik na umaga, bago magising ang kanilang mga anak, si Janice ay nagtitimpla ng kape na umaasang mayakap man lang ang asawa. Ngunit ang mga mata ni Carl ay tila nasa ibang lugar, nakatulala, nagambala lamang ito sa tunog ng kanyang telepono. Sinubukan siyang kausapin ni Janice. Nagtanong siya tungkol sa kanyang araw, sa kanyang trabaho, maging sa kanyang nararamdaman. Ngunit hindi na nito kailangan sumagot. Sa mga titig ng asawa ay hindi na kailanman kailangan ng kasagutan. Hindi ito galit. Ito ay simpleng pagwawalang bahala sa kanya. Nagsimulang tanungin ni Emma ang sarili. Ako ba? Ako ba ang dahilan? Naglaho na ba talaga ang tingin sa akin ni Carl? Gabi-gabi niyang iniisip na baka may babae ito. 2 beses niya itong sinundan, bahay at trabaho lang naman ito, sakto sa oras ang alis at uwi. Para kay Carl, hindi ito isang sandali ng kalinawan. Walang kahit isang pangyayari ang nagpa-fall out of love sa kanya. Ito ay mas katulad ng mabagal na paghuhubad ng isang sweater. Unti-unti, hindi napapansin, hanggang sa ang lahat ng mga sinulid ay maluwag at ang tela ay hindi na magkadikit. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na siya ay napapagod lamang sa trabaho o marahil ang pagkahapo sa buhay pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kulang na mahalagang bagay at hindi niya alam kung ano. Isang gabi, pagkatapos ng nakakapagod na maghapon, tinanong siya ni Janice, "Mahal mo pa ba ako, Carl?" Nanginginig ang boses niya, parang alam na niya ang sagot. Nag-alinlangan si Carl. Nagulat sa tanong ng asawa. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang pagsasabi ng mga salita ay parang pag-amin ng kabiguan, tulad ng pag-off ng ilaw na minsan ay nagningas. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Ang mga salita ay lumabas bago niya mapigilan ang dila. That was the moment. Parang gumalaw ang lupa sa ilalim nila. Hindi umiyak si Janice, nabigla siya para makapag-react. Sa halip, tumingin siya sa kanya, puno ng pagkalito at sakit ang kanyang ekspresyon. "Kung hindi mo ako mahal," mahinang sabi niya, "kung gayon bakit tayo nagsasama pa?" Hindi nakasagot si Carl. Wala siyang tunay na dahilan. Nagkaroon sila ng mga anak, isang bahay, mga alaala, ngunit tila wala na sa mga iyon ang kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nilang i-navigate ang kanilang relasyon. Nagpunta sila sa therapy, pinag-usapan ang kanilang kasal, kung paano sila nagkita at nagligawan. Ngunit walang pagbabago. Nagsimulang tanungin ni Janice ang kanyang sarili. Hindi ba siya sapat? Masyado ba siyang nag-iba? Namiss niya ang dating siya, ang nakakapagpatawa kay Carl, ang nakakakuha ng puso niya sa isang sulyap. Para kay Carl, ang mga sesyon ng therapy ay walang patutunguhan. Hindi niya madala ang sarili sa mga pekeng emosyon na hindi na niya nararamdaman. Walang madaling sagot, walang paraan upang ayusin ang mga bitak na tumubo sa paglipas ng mga taon. Sa huli,
Napagtanto nila na kung minsan ang pag-ibig ay hindi nawawala ng isang biglaan, ito ay kusang kumukupas, hanggang sa ang natitira na lamang ay respeto sa isa't isa. Gumawa sila ng mahirap na desisyon na maghiwalay, hindi dahil sa galit, kundi bilang paggalang sa katotohanang hindi na sila kasing saya ng dati. Lumipat si Carl ng ibang bahay at nakatuon si Janice sa muling pagtuklas sa sarili. Nahirapan ang mga bata sa pag-alis ng kanilang ama, ngunit sa paglipas ng panahon at sa mula sa pusong pagpaliwanag ni Janice, ay agad namang naintindihan ng mga bata. Nagkasundo sina Carl at Janice na maging kapwa magulang sa mga anak at maging mabait sa isa't isa at pahalagahan ang mga alaala ng isang pag-ibig na, kahit kumupas, ay dati namang totoo. Sa huli, pareho silang nakahanap ng mga bagong bersyon ng kaligayahan, hiwalay sa isa't isa, ngunit hindi mapait. Minsan na silang nagmahalan at iyon ay palaging mananatili. Kapag ang isang lalaki o ang babae ay hindi na mahal ang kanyang asawa, kung minsan ang pinakamagandang gawing bagay na maaari nilang gawin ay ang pakawalan ang isa't isa. Kung nagustuhan niyo ang aking kwento, please subscribe and share at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.